Narinig niyo po ako? Yes, Ma'am, is Ayan. really. Ayun, good evening po sa lahat. Ilan mga po? Ano na yun ako? Sorry. Ah, kasi si kuya hindi niya kayang mag-talk. So sabi ko, ako na lang on behalf. Kaso, hindi ko rin pala kaya. Sorry. Ayun. Actually, hindi ko siya laging nakakasama kasi nga taga Muntinlupa kami and sila is taga Bulacan. So, minsan ko lang talaga siya makasama. Siguro, bilang na bilang lang yung time na nakasama ko siya sa gala. Siguro, I think, mga thrice or 4 times lang. And yung iba is kwento na ni Kuya. Ayun. Ah, ayun. Yun nga, nakamask kami kasi nakamask kami ngayon kasi nung nasa ospital si Kuya Mark, yung brother ko, hindi siya iniwan. Hindi siya iniwan, inalagaan niya, nandun siya, nandun siya sa tabi ni Kuya Mark. And, ayun, we thank God kasi kahit na nandun siya, nandun pa rin yung protection ng Diyos sa kay Kuya. Ganon din si Kuya Mark, ganon din yung pagprotekta niya kay Kuya kasi despite na nandun na magkasama sila is hindi niya inano na mahawa rin si Kuya kasi alam niya na walang ibang, kumbaga, walang ibang tutulong or I mean, walang ibang pagbibilinan si Kuya Mark kundi si Kuya lang pagdating dun sa family na iwan niya. Ayun, and thank God, nag-swab test si Kuya, negative naman. Ayun, balik tayo kay Kuya Mark. Si Kuya Mark, nakilala ko siya, yun sa sinasabi kong 3 times or 4 times na namit ko siya, napaka-bait. Lagi lang siyang nakangiti. Yung ngiti niya dyan sa picture na nakikita na. Yan yung ngiti na lagi kong nakikita kapag nakakasama ko siya. Yan na yan. Yung mga pictures na simula nung high school kayo nakita ko kasi yung ngiting yun yung lagi kong nakikita sa kanya kapag nakakasama ko siya. Tapos, si Kuya Mark, maalalahanin siya in a way na pag may, kunyari pag Christmas or birthday, hindi ka niya makakalimutan. Basta pag alam ng birthday mo, kahit small token, may binibigay siya, small gift talagang meron. Hindi niya kami nakakalimutan. Gusto kong kapatid, which is siya. Hindi niya nakakalimutan yung pag Christmas, may gift, pag birthdays, meron talaga. So, ayun, doon pa lang sa mga small things na ginagawa niya, talagang makikita mo yung personality ng tao. Kasi, alam mo, kung hindi maaalalahanin at mapagmahal yung isang tao, wala yung pakialam sa'yo kahit ano pa yung magdaan na celebration. Parang, alam mo yun, ano naman, birthday mo. O, happy birthday. Pero hindi ganun si Kuya Mark. He always makes sure na kahit maliit na bagay or simpleng happy birthday is talagang mararamdaman mo yung pagmamahal niya sila sa pag-aalala niya sa'yo. And yun, hindi ko makakalimutan is kay Kuya Mark, yung laging, kasi yung brother kong bunso, yun yung lagi niyang hindi ko makakalimutan, lagi niyang ina-update si Kevin. Lagi niyang sinasabi kay Kevin na may bagong movie, may movie siya na na-download, tapos merong bagong game sa Nintendo. Ayun. Alam mo yun, hindi niya nakakalimutan yung brother ko. And, yun nga, thankful ako sa 10 years
times na nakasama siya ng kuya ko, naging close sila, is nakita ko rin talaga na yung happiness na nakikita mo lang, hindi mo makikita kapag nasa maling tao ka. Nagpapasalamat ako na gano'n. And ayun nga, ngayon, ang ginagawa namin is hindi namin, yun nga, may last billing kasi si Kuya Mark kay Kuya, na huwag pabayaan sila tita. Which is yun yung gusto namin gawin at yun yung ginagawa namin. Na hindi talaga namin pinapabayaan sila tita. Lagi namin silang sinachat, kinakamusta kasi yun nga, sa ngayon, alam natin na hindi pa kaya ni tita talaga. Kaya hindi siya umattend kahit na in-invite niya siya, talagang hindi niya pa kaya. Nasa ano pa siya, nasa stage pa siya ng denial eh. Wala pa po yung acceptance. Kaya nagpapasalamat ako na, ayun, in behalf of ay kuya, na nagpapasalamat kami na nagkaroon ng ganito. At least, di ba, ayaw nga ipasabi ni tita na parang ganun na nga yung nangyari kay Kuya Mark. Nagpapasalamat kami kasi kahit na gano'n, nagkaroon pa rin tayo ng ganito para ma-share natin yung buhay ni Kuya Mark, para ma-share natin kung gaano kabait, gaano mapagmahal si Kuya Mark. Ayun lang po, maraming salamat po. Sorry po, iyakan talaga. Thank you so Ni Mark. So, ayan, partners in crime talaga kami sa lahat. I will never forget yung favorite food ni Mark, which is French fries. Kasi sa ref nila, may 2 doors sila na ref eh. Halos kalahati ng freezer ay puro fries. Kaya medyo lumaki din siguro siya ng gusto bago siya nawala dahil sa fries. So, ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pang kumain ng fries. Sinasabi nga nung kapatid ko, bili daw siya ng fries. Sabi ko, wag muna. Parang hindi ko pa kaya. Okay. Ano lang, I just want to share some things na natutunan ko sa buhay ni Mark. No? Gusto kong i-share sa inyo. Kasi baka makatulong din. Una, go to places na pwede niyong puntahan, na kaya niyong puntahan. Nag-usap kami before ni Mark no, sa pandemic na to. No? Sabi namin, buti madami tayong napuntahan bago mag-pandemic. Kasi isip niya, matatanda na yung parents niya. Diba? So, kung hindi pala namin nagawa yun bago mag-pandemic, diba? Tapos biglang pandemic, hindi ka na makaalis. Diba? If we have not decided on going to those different places, to those places, hindi namin na-enjoy yung life. So, kung kaya, at kung kaya nyong isama yung mga magulang nyo, isama nyo. Kasi minsan, diba, pag lalabas tayo lang with friends. Nakakalimutan natin yung parents natin. So ako, mas appreciate ko yung makikita ko sa mga friends ko sa Facebook na mas kasama pa nila yung parents kaysa family. Kasi, diba, minsan lang natin silang makakasama. So, isa pa, ano lang to, onti lang to, mga a few list lang to. No? Sunod, help other people and do your best in helping them. Si Mark sa work, pag may in-assign sa kanya, let's say for example, sa paggawa ng videos, no, andito yung mga trabaho ni Mark, talagang he will spend a lot of time just to create a good video. For example, may aalis na sa team nila, may mapopromote sa team nila, may mag-birthday sa team nila. Talagang he is doing his best talaga, no, para makapagbigay ng magandang video sa mga kasama niya. Kahit ilang minuto lang yun, pero oras ang ginugugol niya doon. So, what I've learned from that experience is that, diba, huwag mong susukatin yung pagtulong mo sa iba hanggat kaya mong ibigay lahat, ibigay mo. At alam ko na sa trabaho, ganun ang ginagawa ni Mark. Kasi minsan hindi niya nakatrabaho, talagang ginagawa niya pa. Minsan, di ba ang oras natin sa office, 9 hours, kasama na lunch break, siya 12 hours. Talagang nakatutok lang siya sa work. Kasi pinapalagan niya yung work niya dahil he's thinking na kailangan maging magaling siya sa work kasi he's the breadwinner of the family. Pag nawalan siya ng trabaho, paano na sila? Okay. So nakita ko yung isang magandang attribute niya sa pagtatrabaho. Sunod,
yun yung pagmamahal sa mga magulang. Yung may sasakyan yung daddy niya, medyo nasira na. So he thought na kailangan namin ng sasakyan para in case of emergency may magagamit may drive niya ang daddy niya or ang nanay niya sa pagpunta sa ospital. So talagang lahat ginawa niya para sa parents niya. I don't know if you know the history of Mark na medyo masaklat yung kanyang childhood pero yung pagmamahal niya sa magulang niya ay wagas. And that is something that I really appreciate sa kanya. Okay, sunod po, huwag masyadong mayabang. Okay. Si Mark, nakita niyo naman ang kutis niya, di ba? Napakaputi, ang ganda ng kutis. Pinag-uusapan nga namin ni Tina. Tapos si Mark, hindi naman may itsura si Mark, wapo si Mark, di ba? Pero siya parang hindi niya alam. Yung honest na hindi alam, hindi yung, di ba, kasi may false humility na tinatawag. Pero siya talagang, may mga insecurities pa nga siya eh. Kahit ganun yung itsura niya, ganun yung kutis niya, ganun yung height niya. May insecurities pa siya, pero hindi ko nakita yung pagiging mayabang niya. Kahit sa gamit, si Mark, ang napakahilig niya sa gadget, ang mga telepono niya talagang sobrang, yung kung anong latest, yun yung bibilhin niya. At nadamay na nga rin ako, dalawa na kami bibili ng mas mahal eh. Ako hindi ko naman kailangan, pero yun yung na-enjoy ko rin naman nung kasama siya. Yun yung hindi pagiging mayabang. He can boast all he wants, napakatalino ni Mark, pero he chose not to. Sunod, treasure your time with the people you love. Okay? Si Mark, alam niya ng mga kaibigan ko, nandito yung mga kaibigan ko, mga ka-opisina ko dati, kasamahan kong teachers dati, pati ang family ko, witness yan, na si Mark, demanding sa time. Okay? Kasi nag-iisa lang siyang anak, so gusto niya may kasama sila sa bahay, lalo na senior citizen yung dalawang magulang niya. Gusto niya may kasama siya sa bahay. Ako, gusto niya katuwang ako doon sa bahay para pag kailangan bumili ng mga kailangan bilhin, kailangan mag-grocery. Kaya pala siya demanding sa time. Kasi ganun lang kaikli yung buhay na pinahiram ni Lord sa kanya. So what I've learned from that is that we have to really treasure our time with the people we love. No? Nagagalit nga mga kaibigan ko, hindi ko na daw sila nasamahan. Itong mga kapatid ko, pag may events, hindi ko nasasamahan. Yung pala, kaya pala, ganon, kasi mabilis lang yung buhay niya. So, yun yung natutunan ko. No? And, yung last siguro na gusto kong i-share sa inyo, kasi before nawala siya, ayaw niyang mag-isa, hindi niya kayang mag-isa sa hospital, hindi niya kaya. Nagagalit na nga ako kasi sabi ko, Mark, buhay yan, no? Mas isipin mo sana yung buhay mo kaysa yung comfort na may makasama ka. Pero siya, nakita ko yung dependency niya sa taong mga mahal niya sa buhay. Ganun siya ka-close sa amin, no? So tayo, hindi natin kayang mag-isa. We cannot really live alone, no? We need people around us. And of course, we need God to help us, no? Kasi yun lang naman yung kaya natin gawin. Ang hindi ko malilimutan kay Mark na experience, lagi tuwing birthday. Kasi sa bahay, hindi naman ako masyadong mahilig sa birthday na ganyan, no? Kung may handa, sige. Kung hindi maghahanda, okay lang. No, pero sa kanya, sobrang mahalaga yung birthday. Nag-birthday ako nung last year sa kanila, sa bahay nila. Talagang bumili siya ng cake, naghanda kami, nagpaluto siya sa nanay niya, nag-order kami. So, sobrang importante sa kanya yung birthday. Pati pag birthday niya, naiinis ako na sabi ko, ano ba ito? Parang baby naman, parang napaka-special ng birthday. Sa akin, hindi masyadong ganun. So, sobrang ganun yung pagpapahalaga niya sa birthday. Yun pala, onti lang yung birthdays niya. So, yun yung isang hindi ko malilimutan sa kanya. No, how he value yung life ng mga tao. No? Pati isang memorable siguro na experience, yung pagmamahal niya sa kapatid ko, lalo dun sa bunso namin. Sobrang mahal niya si Kevin. Ayun. Ito na, last na, no? I'm happy that I was able to feel His love when he was still around. Okay, and I would like to share this quote sa inyo na nabasa ko. No, it is better to have loved and lost than never to have loved at all. So, Mark, kung nasan ka man, alam kong
mahal mo kami, hindi mo pababayaan yung mga parents mo. Yun yung sabi niya sa akin eh, wag ko daw pabayaan yung mga magulang niya. Actually, he did not say goodbye. He was not willing to go. He wanted to fight. Kaso, ayun, kaso hindi kinaya ng katawan niya yung sakit no, na nararamdaman niya, yung virus na nakuha niya. He does not like to go. I felt it, no, na hindi niya pa kaya. Ayaw niya pa kasi gusto niya pang tumulong sa pamilya niya, gusto niya pang makasama yung mga mahal niya sa buhay. So, ayun, ang pakiusap ko lang siguro, no, if you have time, wag lang sana ngayon, no, na kamamatay lang ni Mark, ikakamustahin niyo si tita, yung nanay niya. Sana sa mga susunod, once a month, once a year, makamusta niyo sila. Kasi sobra yung pagmamahal niya dun sa mga magulang niya. Hindi kami lagi nag-aaway ni Mark, actually opposite lagi ang ideas namin, magkaiba kami. Pero I chose to stay with him, with his family. No, kasi I know that iba siyang magmahal, iba siyang magparamdam ng concern, ng care sa mga taong mahal niya sa buhay. No? And that is something that I would like na gusto kong iiwan sa inyo. Let's do the same, no? Katulad ng ginawa ni Mark, kung paano siya mag-care, paano siya mag-love sa mga tao sa paligid niya. And yun lang po at maraming salamat po sa